Hello, welcome again to my YouTube channel. This is CryptoChum Trader and this is weekly analysis natin kay BTC week 18, okay? May 12. So marami akong points ngayon. Make sure you finish the video until the end and may assignment ako sa inyo sa huli. So before that, recap muna tayo ng week 17 natin na ba. So this is week 17, May 5 and short-term bearish tayo dito. Yung nangyayari dito kay BTC. We can see a major momentum dump on the 4 hours time frame. Doon ako nagkamali. Ito, mali to, yung assumption ko na to. Kasi kung hindi to mangyayari, magpa-pump siya on the other side. So hindi niya ginawa tong red na dump and sa taas siya nag-pump. Pero kung makikita niya sa mga previous BTC analysis, supposed to be ganito gagawin niya kung sa kabilang side siya nag-dump. Dump din yung makikita niyo. So dahil hindi siya nag-dump, pump yung nakita niyo. Okay? So, adjusted POI for extreme POI for bullish anywhere below 86K. Cancel na to. Masyado nang naiwan. We might see a major momentum dump in this area, liquidity build up and God candle in 4 hours time frame. Yan yung hindi nangyari. Okay? So, if mapapanood nyo yung video, if hindi nangyari itong God candle, mangyayari yung God green candle. So, higher time frame sell zone approaching premium entry zone around 100 to 110K. So, nandun tayo ngayon sa 3, crucial part. Pero, re-reviewin natin to and i-revise natin siya as a whole. Okay? So, kailangan natin mag-adjust. Punta tayo sa chart. So, right now, nandito tayo sa 4-hour time frame ng BTC. Okay? Bago yon, ipapakita ko muna sa inyo yung 1 week time frame ng BTC. Ito siya. Okay? So, clear naman yung structure. Basic, higher high, higher low, higher high, higher low. And most likely, may pump si BTC dito. Okay? Sa area na yan. Ngayon, sa structural base, kung saan ka pwede mag-entry. This is the second structure na market. Anywhere between that, whether nandito ka sa 70, nandyan ka sa 102, nandito ka sa 82, or nakapasok ka dito sa 100K, this is a good position para makapture mo yung third leg structure. Okay? Ulit this is first structure, second structure, and third structure. Yung first structure, confirmation lang to na nagbo-bullish si market. Okay? Yung first impulse niya tapos retracement. Yung second structure, ito na yung refinement zone kung saan ka pwede mag-entry. And anywhere that is a best entry para makasabay ka sa third structure niya. Okay? So, parang ganito lang yan sa lower time frame. Nagkaroon ng first impulse si market. Okay? Hindi ka pa sure kasi kailangan niya mag-create ng another impulse. So, ito yung second impulse. Anywhere between this area is a good entry for third impulse. Okay? Yan yung hindi pa natin nakaka-capture kay BTC on a 1 week time frame. Pero dahil 4 hours tayo, doon tayo mag-in and out. Okay? So, 4 hours. So, ang ituturo ko sa inyo is paano mag-micro entry sa ganito ka-bullish na market. Kasi hindi kanya binibigyan ng pullback. Halos yung pullback niya 30%, less than 20%, tapos pump siya ng pump. And right now, nandito na naman ngayon si BTC. So, paano tayo makakapasok on a micro time frame? So, later may papanood ako sa inyo. Pero bago yon, gusto ko ipakita sa inyo sa lahat ng dumaan sa akin na mentee, lagi ko itong sinishare and kasama to sa first session nyo. Okay, itong categories of different traders. So, merong trader na fundamental analysis and merong trader na technical analysis. So, yung fundamental analysis, this is 90% of overall market analysis. And it's all about news, economic, political, or disaster. And kung good news ba yung market or yung BTC. Technical analysis, ito yung in and out. Ito yung pababa na swing trader, day trader, and scalper. So, sa fundamentals, dyan nakakategory yung swing to position trader. So, etong participants ng fundamental is sila yung mga long-term traders. Sila yung nag-hold for a long period of time.
mga hodlers, may mga spot, dinedetermine nila yung long trend direction tsaka yung macro move na market. Sabihin natin from bottom ni BTC sa pinaka-high. Yung technical analysis, sila lang yung nagpapain ng entry point, SL, tapos may certain take profit lang sila. So, gusto ko itong maintindihan nyo para malaman nyo kung anong klaseng trader yung i-apply mo dito. Kasi kung scalper ka at dito ka nakapasok, you should not hold your position until this area. Kasi scalper ka. Dapat naggagatas ka lang sa market during pump and dump. Okay? Parang dyan. Pero kung macro yung hanap mo or major movement, kailangan nakaka-capture ka na dito sa bottom or dito sa bottom dito. Bakit kailangan ganon? Let's say for example, na-capture mo si BTC dito sa bottom. Ito, kahit nag-pullback si BTC, let's say for example, nag-pullback siya ng malaki, hindi magagalaw yung movement mo dito kasi nga nakatingin ka sa longer picture. Kaya yung sinabi ko sa inyo kanina sa 1 week time frame, if nakapasok ka dito sa anywhere, dito sa second structure ni BTC, it's fine kung ang target mo is long term. Makakasabay ka sa third leg ng BTC. Okay? Pero kung naglalaro ka lang as day trader or scalper, nandyan ka lang sa loob ng market na yan. And affected ka ng malalaking pumps ni BTC or yung mga dumps. So, next point. Kailangan natin i-revise to kasi mapapansin nyo yung mga higher time frame sell zone natin dito, hindi nire-respect ng market or aggressive talaga yung buyer. How would we know? Okay? Let's say for example, ito na lang. Itong liquidity na to na galing sa February 25. Pure liquidity yan, pero dinaanan lang ng market ng ganun. Hindi siya nag-react. So, ang pinaka-reaction ng BTC na yon is ito. Okay? Yan lang respond ng seller sa approaching buyer. Okay? So, it means mahina si seller dito sa area na to. And, update na natin. Okay. So, wala na tong area na to. Mapapansin nyo na in-invalidate siya ng market dito. And what else? Itong low na to, if ever si market babalik lang dito sa area na to, you will see red candle dump pa din sa area na to. Okay? Same thing dito. If babalikan man yan ng market, red dump yan. Okay? So, hopefully hindi niya balikan this week. It is highlight na natin yan. Pero if ever lang babalik siya, in the future, makikita niyo yan na red dump. Yan yung magiging reference nyo for future. So, itong high na to, na invalidate niya, yan dapat yung last high natin kung mag-short tayo dito. Pero, hindi niya binigay sa atin yung short opportunity and na-SL ako dyan mismo, sa area na yan. So, take note, pag ikaw nagka-counter trend tapos hindi ka nag-SL kasi gusto mong i-capture yung pinaka-major pullback ng BTC, malamang liquidated ka na dito. Kaya importante na dito pa lang, naka-out ka na and mali na yung trades mo. So, nagkamali ako dito. Next, nandito na ngayon si BTC. Nasa fair value gap ng January 31. Okay? And mapapansin nyo, we expect a reaction dito. And ano yung reaction na ginawa ng BTC? Ito lang. Okay? Pwede niyang isip lahat yan, yung fair value gap. And i-fill niya yung gap. Pero makikita mo yung reaction ng BTC is wala lang. Ganun kalakas yung aggressive buyer. So ngayon, dito nyo malalaman na ano ang magiging response ni buyer pag pumunta siya dun sa last POI natin, which is yung higher time frame sell zone. Okay? Or yung premium zone for short. Dito na yun sa area na yon. Okay? Kita nyo? Nag-create na siya ng liquidity. Yung area na yan, tsaka buong area na to. So, ito yung crucial part. Kasi ito na yung last high ng BTC. Tapos, binalikan na niya. So, anong possible na pwede mangyari dito? Mapapansin mo na itong area na to is approaching na siya kay BTC sa higher time frame sell zone. Take note,
pwede tayong mag-sell sa area na to, pero we might see minor reaction sa ganitong bullish market. Okay? Dito mismo sa reaction na to, or pwede niyang i-sweep yung 110K, then makakita tayo ng, let's see kung anong magandang reaction ni BTC dito. Pero ganito yung pwede mangyari dyan. If si BTC tumapek sa area na to, at makikita nyo yung sell zone niya is ganito itsura, or yung response ng seller is mahina, bubulusok talaga si BTC pataas kasi this time, wala nang nakaharang dito na sell short. Okay? Wala nang area dyan na selling pressure. So, yung mga buyer ng 74K, kaya nilang matulak yung price to pump sa panibagong high. Okay? So, kung gusto nyo malaman, pag nakakalabas si market ng panibagong high, lalo na to, January 20, nagpa-pump siya. So, bakit ganon? Punta tayo sa ibang chart ng BTC. Okay, so this is 1 week. And ito yung sinasabi na pag nakakalagpas si BTC ng panibagong high, ito yung previous high niya. And malalaman mo, itong high na to is March 11, 2024. Sobrang tagal na bago pa siya. Yan na yung last high niya bago pa nagkaroon ng maraming pullback si BTC. So, itong high niya, pag naaabot yan ng market, ayan, makikita nyo yung respond ng seller. Bumubulusok talaga yung price pag nakakabasag siya ng high. Okay? So, this picture is same lang sa dito. Bago pa mag-break yung high ng market. Okay? Kaya if ever naiisip mo na iwan ka na sa market, take note na may opportunity ka pa kasi nasa second structure ka on a macro perspective. Kailangan mo lang pumasok doon sa loob kasi nga para makasabay ka sa pump ito. Pero be very careful kasi pag yung higher time frame nagpo-pull back, pwede niyang kunin yung gap dito at yung gap dito. Katulad ng nangyari dito. Okay? Pinagkukuha niya yung gap. So, careful ka lang pag sa lower time frame ka pumapasok. Pero, let's see kung paano natin ma-apply yun. Balik tayo sa 4 hours time frame natin. So, last time, tinuro ko sa inyo yung confirmation about candle highs and lows. Yung candle highs, ito yung nagsasabi na, look at this. This is very strong bearish reaction ng candle. Yang candle na yan. However, i-invalidate siya ng previous candle dahil green ulit yung nakita mo. And meron pang 3 hours para mag-pump si market. So, pag ito nag-close ng green, ibig sabihin, invalidated agad itong seller na to. Walang selling pressure na mangyayari. Okay? Pero take note punong-puno ng liquidity yan. Kaya if ever mapasukan niya ng isang malaking volume ng seller, sisip yan ng ganon, kahaba. Tapos tsaka ulit pa. So, careful kapag sa lower time frame ka. Ngayon, anytime soon, pwede mag-pump si BTC, lagpas all-time high. Dahil makikita mo yung respond ng buyer dito, sobrang lakas. So, yan yung about sa candle highs and lows na pwede yung confirmation na dyan yung malalaman na si market is still approaching the high and possible move niya is bullish pa rin. So, paano naman tayo papasok sa micro? Okay? So, nag-trade ako dito sa BTC, dito mismo. And naka-in and out ako dyan sa loob nito. Papakita ko sa inyo yung video. Hello, this is BTC analysis. Pagkatingin ko pa lang, unang nakikita ko is yung new upload ko dun sa YouTube. Yung buy-side liquidity tsaka sell-side liquidity. Tapos, internal range. Tapos, papasok tayo sa fair value gap. So, asan yung buy-side liquidity? Ito yun. Okay, buy-side liquidity. Taken. And ito yung sell-side liquidity. Taken na. Okay. So ngayon, ito na yung internal range natin. Dealing range. And within this area, papasok tayo sa fair value gap. Tatargetin natin yung high. Okay? So, punta tayo sa 15 minutes.
para pumasok sa internal. Nabigay naman niya lahat ng criteria natin. So, saan yung fair value gap? Ito. So, long tayo dito. SL natin below lang ng candle. Pwedeng dito, pero pwedeng dito lang sa 50% ng candle. Kasi ito yung target. Okay? So, 102,909. Right, so update ko kayo dito. See you ulit sa next video. Kompleto yan, ha? So, ito yun. Yung latest upload ko about buy-side liquidity and sell-side liquidity. Gamit na gamit ko to sa lower time frame. And someone sa community nagtanong sa akin kung ano ba yung specific strategy ko. So for me, wala akong specific strategy once and for all, sasabihin ko sa inyo. Hindi ako bounded by setup or specific market condition. So let's say for example, naghahanap ako ng A plus setup dito sa SMC sa mga order block. Malamang sa malamang, iwan na ako ng market dito kung yun lang yung pinapanindigan ko na setup. Dahil makikita mo na yung order block dito is hindi ganun nire-respect ng market. So, kailangan ko mag-adjust into buy side and sell side liquidity and pumasok during range. So, ito yung nakita ko dito sa PTC nung first glance ko siya. So, pagkakita ko ng ganyan, nakita ko na pwede siya applyan ng buy side and sell side liquidity. So, in-upload ko na yung tutorial niyan. Pwede nyo panoorin. Pero, careful kasi pwede yan magbago anytime. So, pumasok ako sa 15 minutes. And mapapansin nyo na yan yung buy side, sell side, and nag-out lang din ako dito sa dealing range. Entry ko, yan. Kita nyo yung pasok ng micro. And dito lang din yung SL. Supposed to be pwede mo yung SL mo dito. Pag nilagay mo yung SL mo dyan, pwede kang tumarget ng mas higher. Like 105 or 110. So, since in and out ko lang to si market, pwede ako humanap ulit ng panibagong opportunity sa sideways na to. Okay? Pwedeng ito yung buy side, tapos kunin niya itong, i-take niya itong sell side. Okay? So, pagka-take niya dyan, pwede siyang pumasok ulit dito sa fair value gap. Take note, sa fair value gap kayo dyan papasok. Since nasa micro ka, 15 minutes or 1 hour, and sabi mo na iwan ka na, hindi ka may iwan. Kasi itong picture na to sa market, ito lang yung lowest niya. Diyan ka pwede mag-place ng SL. SL lang naman yung importanteng pwede mong panghawakan dyan or invalidation area mo. Itong mga area na to, every time nagda-dump si BTC, it's an opportunity to add position or to enter again. Okay? So, if scalper ka, nakapasok ka sa dump na ganyan, pwede ka mag-out sa area na to sa mga previous high niya. So, let's say nakapasok ka dito, pwede ka mag-out dito. Pero kung gusto mong makaka-capture ng third structure, yung pump ni BTC overall, then ilagay mo yung SL mo dito sa 102 or to be safe, 100 or dito, 98K below. Yan. Kasi yan na yung mga structure na mahihirapan si BTC bumaba for seller kasi nga yung buyer nandito na sa area na to. So, kung titingnan natin to on a micro level, watch. So, dito tayo sa 30 minutes, may papakita ko sa'yo. Yung area dito, yung last stop dito ng candle sa entry point ko is etong area lang din na yan. Okay? Then, follow up this candle. Kukunin ko lang din yung high niyan. Itong candle yan. Follow up this candle. Kukunin ko lang din to. And yan yung candle na yan. Follow up this candle. Kukunin ko lang din yan. Yan yung area na yan. Okay? So, meron akong limit ulit dito sa area na to. Nakalimit siya. Mag-add siya ng position sa market if tumapik dyan si BTC. So, if ever hindi na siya tumapik dyan, then kukunin ko to tapos for another position. Yan yung DCA.
Okay? On an uptrend level. Ngayon kung mapapansin mo sa market, itong market na to is going up and hindi siya bumababa. It means lahat ng nandito sa area na to is buyer pushing the price up. Okay? And mapapansin nyo yung mga rejection ng seller dito. Konting response, reject ulit. Konting response, reject ulit. Konting response na naman, tapos nakakabawi pa rin si buyer. Diyan yung nakikita na yung buyer is in control of overall market. Okay. So, paano kayo makakapasok sa ads after nyo mapanood yung how to snipe an entry? If si market or si BTC specifically, syempre mother coin to, bumabagsak ng ganitong area, pumunta ka sa kahit na anong ads na alam mo, meme coin or yung mga gusto mong i-position. Kasi sa kanila, yung ganitong dump, massive na sa lower time frame ng meme coin. So, this is 30 minutes. Okay? So, have tayo ng example. Let's say, Mudeng, yun ay, nagpa-pump na yun. Pero, hanapin natin yung 30 minutes niya. Okay, so, kita niyo yan. Diyan kayo pwede pasok sa market. Okay? Instead na pumapasok kayo during peak niya ng bulls. So, let's say, for example, pumasok ka sa 5 minutes nagpa-pump si Mudeng dito sa area na to. Hindi ka dyan papasok. Lagi kang pumasok, make sure sa red. Okay? Kahit dito ka pa nakapasok, make sure sa red. Huwag kang kakapture ng high or sa green. Kasi usually yung momentum ng traders, pag si market is nandyan na mismo yung green sa taas, doon sila nagpapasok or nag-a-add ng size or nag-a-add ng limit. Ipasok mo na dito sa red. Okay? Lagi kang mag-antay ng ganyan sa lower time frame. May short discount ka pa. Okay? So, balik tayo sa chart. And to update this. We might not see this area. Alisin ko na to. Front run na tayo dyan sa number 4. Currently, number 3 tayo. And gawin ko na tong 2. Yung 3 is waiting for major pump liquidities. And yung 1 is humanap ka ng minor entry sa micro. Okay? Within this range. So, kung kabado ka maglagay ng SL dyan, lagay mo yung SL mo dito, lagay mo yung SL mo dito, and mag-calculate ka ng size. Kung natatakot ka kay BTC, lumipat ka sa mga altcoins. Okay? So, we might not see this area again, siguro in the future, pero we'll see. We're just playing probabilities here. What else ang nakalimutan ko? Okay, last na. Yung BCA, yung ad size. Let's say for example, nakapasok ka dito sa BTC sa 93K. Then, konti lang yung margin na nilagay mo. Tapos, ongoing na siya and malaki na siya dito that time. Pwede mong gawin, nanghihinayang ka dahil maliit lang yung margin mo, ang pwede mong gawin is mag-add ng size. For example, naglagay ka dito ng $20 margin. Tapos, pwede ka again ulit maglagay sa mga pullback dito ng another $20 margin. So, yung entry price mo from dito, pwedeng lumipat siya dito or somewhere in between. Okay? In short, sabihin natin yung PNL mo, 4,000 na, magiging 2,000 na lang siya. So, hindi yun about sa PNL. About yun sa dinagdag mong size. So, if ever si BTC lilipad ulit, doble na yung size na ilalagay niya sa margin mo. Kasi nga yung margin mo, 20 plus 20, 40 na yung margin mo. So, pag nag-add size ka, lumalaki na yung potential profit mo. Gets? Okay? Pero gagawin mo yon during pullback sa lower time frame. So, humanap ka sa lower time frame.
1 hour. Ayan. Kita naman yung picture. Lagyan nyo ng trend line kung saan kayo pwedeng pumasok. Or yung kaninang pinakita ko sa analysis. So, maraming opportunity sa market. Hindi ka may iwan. And wag mo siyang i-counter ng short. Yan lang. Okay? So, I hope may natutunan kayo. Ang haba nitong video na to, pero for sure may mapupulot kayo dito. And for your assignment, since this is technical analysis and 10% lang to ng overall market, kung gusto nyo makakita ng fundamentals or magkaroon kayo ng knowledge sa fundamentals, so pagpapasok kayo dito sa community, click nyo tong date, pumunta kayo sa April 26. Okay, ito. Mag-backread kayo dyan hanggang recent. Kung gusto nyo matutunan tong mga fundamentals na to. Okay? If wala ka maintindihan sa sinasabi dyan, you can ask question. Pero for sure may mapupulot ka dyan kahit paano and magkakaroon ka ng knowledge kahit zero knowledge ka. Hindi mo man siya ma-apply or masasabayan ngayon pero in the future, magiging prepare ka sa pwedeng mangyari in the market. Okay? So yan, aralin nyo. Basahin nyo lang yung mga fundamentals. Lalo na yan. Credits to A. Siya nagsasend yan. And maganda yung insights niya. So pwede nyo yan aralin for fundamental analysis. So not all is a position trader or fundamental analysis. Gusto lang nila yung in and out kasi hindi nila gamay yung fundamentals. More on in and out lang sila sa market. Hindi nila kaya mag-hold ng sobrang tagal. So if ever ikaw lang yon, pwede mo tong basahin and yan yung assignment ko sa'yo para matuto ka naman kahit na paano. Yan lang. So this is technical and dun sa community is fundamental. Okay? So, I hope may natutunan ka. See you ulit sa next video. Good luck sa trades and bye-bye.